Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang ating boses at konstruktibo, ang ating boses sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang bantao, ay hinggil sa issue ng Wiboy Senate and Congress probe sa Angeles, Pampanga demolitions. Ipinademolish ng Clark Hills Corporations ang halos 500 families o 200 residents houses na nakatira di umano sa inaari nilang 73 hectares. Ang mga nasabing lupain na kinatitirikan ng mga residente ay ini-award na sa kanila ng ating pamahalaan. So yun yung ating tinungayang topic, yung marahas na demolition na ginawa ngayon doon sa Angeles, Pampanga, sa barangay na Sitio yun. So yun, naging marahas yung kanilang ginawang pag-demolish doon, at yung mga mamamayan doon o yung mga residente roon ay nananawagan noong probe ng ating Kongreso. So at yan yung ating pagsasaboses ngayon. Tayo ay nakikisa na magsaboses doon sa ating Kongreso, Senado, na imbestiga at magsagawa ng probe dito sa nangyayaring demolition na ito, na kung saan mayroong usapin na dapat na resolbahin yung ating gobyerno, at hindi doon sa kanilang lugar, mula doon sa kanilang lokal na pamahalaan, at with the DAR ay hindi nagkaroon ng malinaw na usapin para umabot doon sa punto na sila ipopersay na para paalisin doon, kung saan mayroon silang mga dokumento tungkol doon sa kanilang paninirahan doon. So sa ginawang demolitions ay gumawa ng marahas na hakbangin ang demolition team, kung saan namaril ang ilang armadong nasa panig nila laban sa mga residente, at tirahan nila na naka-injured ng 7 katao. So ang Angeles Police at CHR ay nag-iimbestiga sa kasong ito na maaaring frustrate ng officer o anumang kaso sa pamamaril at marahas na demolition sa mga residente, at mayroon din pananakot sa ilang mga mamamayan na nagko-cover doon. So ang ilang mamamahayag o reporter ng Rappler at K5 News na nagko-cover ng news ay binantaan pa di umano ng mga demolition team, yung mga armado na babarilin, at itong isa ay tinutukan ng baril. So nananawagan ng mga residente Sitio Balubad, Barangay Anonas, Angeles City ng Pampanga sa Senado at Kongreso ng probe, investigation o inquiry para doon sa nangyayari. So ngayon, ang Human Rights Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na justisya at karapatang pantao. As isyong ito ng marahas na demolition ng Clark Hills Corporation sa mga residente ng Barangay Anonas, Angeles City, Pampanga ay ating kinukundi na ito, at nakikisa at nagsasaboses tayo sa ating Senado at Kongreso ng probe at investigation sa issue ito, at maprotektahan ng mga residente at ng mga lupang inaagaw sa kanila ay maging malinaw kung ano ang talagang dapat, kung sino ang dapat magmay-ari nito. So yun dapat ay so yan yung ating tayo nakikisa na magsaboses dun sa ating Kongreso, Senado. Imbestigahan nila yun, yung mga nangyayari yun na umabot doon sa punto na nagkakaroon na ng karahasan. So kanilang tingnan mabuti kung sino ang dapat na magmay-ari nun, kasi nga may mga usapin
na kung saan ay inaari na ito ng Clark Hills. Gayong ito ay ini-award as CLOA with DAR sa kanya ng way back 1990s pa, na yun ay nasa kanila. Yung iba daw ay nabayaran na yan para yung award na yan, at nagkaroon na nga nagkaroon ng problema na parang kinakansela yung kanilang CLOA. So kanilang inahabol ngayon yan sa Supreme Court at nagka-problema rin sa Supreme Court. So ngayon sila ay patuloy na naninirahan doon at sila ay gusto paalisin, pero sila ay patuloy na nakapagbayad doon sa DAR nung kanilang titulo na ibinigay nung DAR. So base sa almost 500 residents families na ang mga pawang magsasaka, ang ikinabubuhay ay nakaward na sa kanila ng pamanaan ng mga lupang kinatitirikan nila, at di umano ay naglaps ito o kinansila at wala pang malinaw na usapin sa patuloy na pagbibigay sa kanila ng kanilang lupa. So nag-deny di umano sa SC ang kanilang na-deny di umano sa Supreme Court yung kanilang petisyon na yung bakit nga nakasalila, at ngayon ay tiniklaim na ito ng Clark Hills Corporation. So ang reason sa pag-deny ng CLOA ay resident area di umano ito. So patunayan ng ating Senado at Kongreso na resident area nga ito at walang pang-abuso at corruption dito na naibigay dito sa nasabing Clark Hills Corporation. So yun. So way back nung matagal na ini-award sa kanila yon. Tapos nung mga dumaan ng mga panahon ay sinasabing yun ay resident area, so kaya kinakansela yung kanilang mga CLOA, at yun ay naibigay at ito ay kinaangkin ng ng Clark Hills. Ngayon dapat imbestiga ng ating Kongreso, Senado, bakit ganun ang nangyari, na ni-award sa kanila na wala, tapos i-award sa iba. So supposed to be dapat ay yung mga lupa na yon na naibigay sa kanila, either man yun ay under ng CLOA or not, kahit pag gawin nilang resident area yun, under DSSUD, mapapasa kanila pa rin yun for that 500 families na nakatirik doon. Kasi nga yung lupang yon ay sakahan under the CLOA. Iba pa yung sa pagbibigay ng tira ng ating sa pabahay program. So ngayon, convertible naman yun, pero dapat hindi sila mapapalis. Yung karapatan na nila yon na sila ay makapanirahan doon, sapagkat yun ay nai-award na unang-una. Ngayon, kung maaaring yun ay halimbawa gayon man nilang residential area converted to doon sa pabahay program, yung maaaring kanilang pagtira doon. So hindi sila mapapaalis kung tutuusin doon sa area na kanilang panatitirikan ngayon na sila pinupuwersa. So dapat i-prove ng ating Senado yan, bakit kinakailangan makapalis pa sila at may award yun sa iba doon sa Clark Hills. Bakit may award sila na ngayon mga resident nandun at binibili pati nila sa gobyerno yung lupa na yun, ini-award at hindi basta ibinigay for free na ginagawa ngayon ng ating pamahalaan, free. Yun, binabayaran pa rin nila. Yung iba nga nakakabayad na ng 100,000, nasa 400,000 yung nabasa ko na nabayaran na para dun sa kanyang tilo, tapos papaalisin ka ngayon doon, di ba? So yun yung dapat na usapin, ipoprove, patutunayan na dapat hindi po pwedeng sipupersahin na paalisin doon do 7. Titingnan mabuti at bubusisiin yung 7 hectares na yun, 73 hectares na yun, kung sino-sino dapat yung may-ari at kanino naka-award yan before at sino-sino na yung may-ari nyo. Dapat isa-isahin ng ating Kongreso yan. At bakit napunta sa Clark Hills bigla yun? Diba? Ba't inoccupy nila yun? Supposed to be, kung nakatirik ka na doon, convert mo lang, hindi ko gagawin mo residential area. Kasi karapatan nila ng mamaya na magkaroon tayo ng tirahan, hindi ba? So ngayon, yung pamahalaan i-award sa kanila as in hindi sa, kung hindi man CLOA, DSSUD bilang pabahay program, diba? Nakatirik na yung mga bahay doon nila halimbawa at sila may sakahan na ron. So walang problema na kundi magbibigay nila yung, kundi the title should be maaaring i-change yung maaaring paglilipat, pero ando na yun, di ba? Hindi na lang CLOA, DSSUD, yung titling, di ba? Kung ganun. Dahil nga sa iyon ay karapatan nila na magkaroon sila ng tirahan.
So ngayon, hindi na sila dapat mapapalis doon dahil kanila na yun at nabayaran na pati nila yun. Bakit na-award nyo yun sa conference? So ngayon, yun yung dapat i-imbestiga ng ating Kongreso, how come na gano'n na ang nangyayari at nagkakaroon na ng ganyan. Tapos, doon nga sa cancellation, din na yun ng Supreme Court dahil nga doon. So patunayan mabuti pati ng ating Kongreso kung talagang yan ay hindi farmland o residential area para under CLOA. So under DSSUD siya ngayon. So ngayon ay ang Pampanga Manila City Mayor ay sinasabing magkakaroon ng expropriations o mag-a-award at magbibigay ng 35 hectares sa mga residente ang pamahalaan ng So parang nang gagawin ay bibigyan na lamang sila noong pabahay. Maaaring doon din sa ilang area doon as pabahay siguro. Babawasan sila ng 35 hectares. Maaaring doon din or ililipas sila sa iba at bibigyan na lang daw sila ng kabuhayan. So maaaring yung area yung 70 hectares doon sa Clark Hills ililipas sila for 35 hectares. So maaaring doon din. Hindi naging malinaw doon sa ating nabasang pahayag kung yung 35 hectares na expropriation ay doon din or sa ibang area at bibigyan sila ng kabuhayan. Pagsasaka yung kabuhayan ng mga tao doon nga sa area na yon. So dapat busisiin mabuti ng ating Kongreso at Senado yan yung sinasabing demolition na hindi dapat sila manidemolish doon or even though ilipat pa kasi nga yung mga lupa na yon, even residential or under CLOA, binabayaran na nila yon. Lalo na kung itatransfer na sa DSUD, bayad na yon. Hindi na magpapabahay ba yung ating gobyerno. Lilipat lang yung titulo under do sa proseso ng DSSUD. Di ba? Kung ating titingnan, ang karapatan na para magkaroon sila ng lupa. At bakit ibibigay ay doon sa isang korporasyon yun? Yung may pag-aari dati ng korporasyon o sino may ari nun sa gobyerno ba yun? O sa isang asendero na under ng ating CURP o land reform program, doon sa land reform program kasi kung diba binabawasan yung mga malalaking lupain. So yung nabawas doon binibigay doon sa ina-award. Kagaya yung farmland, ina-award nila doon sa kagaya ng CLOA. So maaaring ganun yun. Or sa gobyernong lupa yung 73 hectares na yun. So paano napunta ngayon yun doon? So dapat investigahan mabuti. Or pag-aari siguro nung private corporation talaga yon. So investigahan mabuti kung sino talaga may-ari noon para na-award bilang CLOA, binayaran ng mga residente, tapos nga pinapalaya sila kasi nga ano raw siya raw ay residential area. Which is yung mga ibang mga may-ari ng CLOA na yon na unti-unti nilang nabayaran na sa gobyerno. Pero kung itatransfer mo sa DSSUD yung bayad na, hindi na makapabayad yung gobyerno. Bayad na. Lilipat na lang sila ng titulo. Processing of the title lang yung nakikita ko dyan para hindi yung mga mamamayan doon ay hindi pa aalisin doon. Kanila na yun di ba? Kung yung isipin yung changing of the title under CLOA or not, di ba? For the cancellation. Kung makakancel man sila. So ngayon ay ang usapin ito ay dapat i-prove ng Senado at tingnan ang batas na expired ang lupa yung binibigay sa mga farmers. Ang pagkaalam kasi natin, yung CLOA, after 10 years pwede mo na ibenta. Pero within 10 years, hindi mo muna pwedeng ibenta yon at magpapakita ka ng mga bagay na dinedevelop mo yon, di ba? So after 10 years lang yun pero hindi diba, even though after 10 years, hanggat nabubuhay ka, retain sa'yo yun. Naka-award sa'yo, lalo binabayaran mo yon at dinedevelop mo, di ba? Ganon. Ang mangyayari kapag yun ay ina-analyze ng mga taga-DAR. So legitimate na lupa ng magsasakayan kung may land ownership award na sila at patuloy ito kung tinitirahan nila ito at dinidevelop. So ang ating pamahalaan ay dapat maging sincero sa kanilang land ownership award mula sa DAR at mga ahensya na kapaloob dito. At saka tingnan din yung ginawa ng DAR. Bakit sila kung sino yung taga-DAR ng mga panahon na yan na paano mo na i-award yan at tinignan mo na yan ay farmland ni-award mo tapos ngayon makaraan ng ilang panahon biglang residential area na lang i-analyze ng kung sino. Dapat tingnan niya kung mayroon niyang korupsyon, pang-abuso, kung bakit gano'n, di ba? Hindi bago sa ating kalakaran sa pamahalaan at mga ganyan mga developers. Yung ganyan o sino mang gusto magmay-ari ng isang lupa, agawin nila yan, palalabasin nila na, diba?
para maagaw nila. So kailangan tingnan, imbestigahan mabuti kung ano yung, kung sino ba ang dapat na magmay-ari at bakit nagkaganoon. Kaya nga kung ganyan yung lumalabas na na pahayag at mga dokumento na mayroong ganun, under CLOA na naman certain kung yung 500 residents na yon nakatitulo sa kanila na yon. Kaya nga yung ating sinabi kanina na maaaring magbago lang nung title transfer. Kasi kung ang title transfer na under CLOA, kapag ginawa mo na siyang land area, mababago ang title of land ownership. Kundi doon na sa under ng proseso ng DSSUD na para nagpabahay ka saka binibigay. So hulugan mo ngayon yun, yung bahay lupa. Existed na yung mga tao ngayon doon. May bahay na sila, nagsasaka na sila, di ba? So ngayon, ang mangyayari lang is changing of title ownership, di ba? Kung gagawin mo residensya. So walang dahilan para mapaalis sila ron. So ngayon, bakit i-claim itong isang korporasyon na ito at binenta ba sa kanila yun o kanila ba dati yun, di ba? So yung listing ang mabuti dapat yun. So kailangan may malino na lunas sa mga lupain pinag-aagawan at kung paano ito napag-aarian ng Clark Hills Corporation kung ito ay naka-award na sa mga magsasaka. So maaaring ito ba ibinenta sa kanila ng pamahalaan doon kung ito ay pag-aari ng pamahalaan o ito ay dati nila pag-aari o ito ay pag-aari ng isang kung sinong private person ibinenta sa kanila, mga tipong ganon, ba kaya napag-arian nila ngayon. So tingnan natin mabuti, busiin mabuti ng ating Kongreso, Senado yan. So kung ito man ay dating pag-aari nila na iniuwan ng pamahalaan sa mga nasabing residente, dapat hindi nababaguhin pa ito dahil kinuha na ng pamahalaan sa kanila ito o sino man ang may-ari nito dati. Kasi nga kaya nga kung halimbawa sa gobyerno, lalong-lalo na kung sa pamahalaan, yun lupain na yun. Pero kung yun ay sa pribadong individual, under CARP, lalo na under CLOA yan or under DSSUD, kung pwedeng ibigay ng ating pamahalaan kasi hindi ba binabawasan nga ng ating pamahalaan yung mga malalaking lupa. Pagkatapos yung nabawas ini-award nila sa mga magsasaka or either ibibigay nila yan doon sa mga nangangailangan ng maaaring mga mamamayan ng mga walang bahay o mga ganun halimbawa. So dapat tingnan mabuti yung mga proseso niyan kung paano, kung yung lupa na yan ay sino dati yung may-ari, private individual o sa gobyerno, paano na i-award yan. Pagkatapos ay binabayaran na nga, biglang napapunta sa iba, di ba? Which the cancellation is because of the analysis na yung area hindi under ng CLOA. Yan ay residential. So, DSUD processing ang mangyayari doon. Magpapabahay yung gobyerno para sa mga residente na nais na dapat sila ay makapag-avail doon. But, yun na nga, ang nangyayari ngayon, hindi ganun. Clark Hills ang gustong mag-take over doon. Diba? Ay kanino ba yun? So, imbestigahan mabuti. So, linawin ng ating land reform program kung yung land ownership award na yan ay dapat ng land ownership yan ng DAR ng pamahalaan para hindi ganyan ang mangyayari sa mga ibinibigay na lupa ng pamahalaan. So, tingnan mabuti yung sa land reform, sa DAR, at kung paano sa DSSUD kung ganyan. Kasi nga, bakit parang bawi-bawi, di ba? So dapat ay yung ating DAR ay mayroong malinaw na analysis before na nila i-award yung mga lupa. Kasi hindi na pwedeng parang goma yan, babawi-bawi mo, tulog-tulog yan, di ba? Kasi mahirap yun, lalo na bayad ka na, di ba? Tapos ngayon, yung mga nakatira doon, isoli mo man yung bahay, sana nililipat ngayon yun, di ba? So, anong re-relocate nung sabi nila meron daw silang expropriation, maaaring i-relocate sa iba. Tingnan mabuti kung ano yung dapat na solusyon dyan ng ating Kongreso, Senado o ng ating pamahalaan. But kasi nga yung nagkakaroon ng problema ngayon, nagkakatakutan na nga dahil nga sila pinagbababaril na ron. So malaking problema, tapos yung iba pinapalis ng sapilitan. So mahirap na ang re-resolve doon yung gobyerno doon. So sana tumulong yung national kasi nga ka-check yung DAR at saka yung lokal na pamahalaan doon sa nangyayari, umabot doon sa ganun. So dapat tulungan ng national government to resolve the issue. Kasi nga hindi basta masisettle yun doon sa lokal na pamahalaan lang doon.
kasi lalo na sa ginagawa sa kanila. Kaya dapat it should be settled at malinaw ang magiging resulta with our national government kung sino dapat makikialam yan. Maganda na rin yung probe ng Kongreso, Senado para matibay yung magiging mangyayari na i-implement doon sa mga tao na yun na inaapi ngayon sa kanilang tirahan na iaagawan sila nung kanilang tinitirahan. So nasa boses din tayo sa ating Pangulong Marcos na itong programa ng land ownership na kanyang sinusuportahan ay kanyang patunayan dito sa isyong ito na itong pinagtatalo ng mga lupa dito na may dati ng land ownership LOA ay muling mabigyan ng rehistro sa kanila o renew. Ika nga dahil tila napapaso ang title ownership na yan o sinabing pinansila dahil sa ang lupang na-award ay pawang residential areas din. Yun yung dahilan kasi pag LOA ka, farmland, pero pagka nasabi na residential land, hindi na under ng LOA. So DSSUD yun, pabahay na ng under na ng DSSUD kung paano ka magkaka-avail ng bahay at lupa at saka yung problema pa ikakabuhay mo. So ngayon yung pinag-iisipan ngayon nung municipal government nung sa expropriation nung Manila City. Pero siguro mas tayo nagsa boses din na yung national makialam para mahusay yung solution. Kasi nga yung lokal na pamahalaan hindi na rin sila napagtanggol doon sa pamamaril. At matatakot syempre ang sino mga sila niraratot yung bahay mo para paalisin ka. Anong gagawin mo, di ba? So yun. Unless matapang ka, hindi ka papayag doon. Manatili ka doon at ikaw ay doon na mamatay. Sa iyo ka natitili at wala ka rin lang na magpupunta. At yun ay binili mo na sa gobyerno. So yun, kaya sana ang pakialaman ng ating national government to resolve ito. Pakinggan nila yung mga tao ron at sa paliwanagan kayo ni Banal sa Tamari sa ating pagsasaboses na ito, pakinggan yung ating pagsasaboses para tulungan yung mga tao nito. Tayo ay sana magabayan kayo ni Banal sa Tamari dyan sa pagsasaboses natin na ito. So, at pakinggan nyo yung ating boses to help these people with guidance of Mother Mary sa inyo. So, dahil sa nabayaran na rin di umano ng mga na-awardan ng malupang ito na kinakamkam sa kanila. So as we know, unless ibenta ng mga na-awardan yan sa certain time, na maaaring pagbili na nila ito. So ay mapupunta pa rin ito doon sa pinagbilan. So kahit ibenta pa ng may-ari yan, yung mga yon, pa rin, kahit ibenta nila yon, yung pa rin pinagbentahan nila ang magmamayari unless ibinenta ng iba doon sa Clark Corporation yon. Paano yung iba, di ba? So yun. So ngayon, nag-aaklas ang mga residente dahil malino na hindi nila ipinagbili ang mga lupain sa nabing Clark Hills Corporation. Kasi hindi naman mag-aaklas yun kung binenta na nila yun, di ba? So yung iba, mananatili, talagang pinapanatili nila na yun ay kanilang tirahan. So ang mga nasabing residente ay magsasaka kung gayon, pinagsasakahan nila at doon sila nabubuhay sa mga lupain yan. So kung i-record nila ang mga yan and ano ay kakabuhay nila kung pagsasaka ang mga kabuhayan nila sa nasabing lupain na nasa 73 hectares. So dapat may proof dyan para malinaw ang kalalabasan ng usabing ito. So yun. So tingnan mabuti para doon sa Senado ay yung kanilang solusyon ay makikita kung ano ang nangyayari sa mga sila. Hindi kasi mahirap kasi kung doon yung solution sa expropriation na sabi baka hindi pa mangyari yon sa expropriation doon. So ibig sabihin kung yun yung pinapanukalan ng local family expropriations, plantsahin doon sa Kongreso para mas maganda. Pakialaman na para sila na yung mag-settle nung nangyayari doon. Hindi na mauwi pa doon sa karahan at marami pang mamatay doon. So sana maliwanagin yung Kongreso na yan, si Pangulong Marcos. Kung ano yun niya, yung kanyang pamamahala within sa babae program, din yung kanyang saklo, pagsuporta yung saklo. So kasi yung mga tao nakatirik na ron tsaka nagsasaka na ron. So ngayon tulungan nyo na hindi gano'n nung korporasyon kung paano po sa korporasyon nyo
So dapat ma-retain sa kanila ang 70 hectares sa nawar na ng mga ano, yan. O ilipas sila sa the same land areas na ganyan din kalaki. Using dakilang award sa kanila at ibigyan sila ng pabahay at ilang pusing na kabuhayan na maaaring hubungan pa nila. Abay, saan na nila huhugot, saan na sila huhugot para dyan. So they live good in their lives sa award ng pamahalaan, kung kaya dapat hindi na sila gambalain ba. So diba? So sana ay ma-retain yun, yun ang ganun ma-retain na sa kanila yon at manatili na sila ron habang buhay at mga susunod nilang henerasyon doon. At mangalap na lang siguro yung Clark's Corporation ng iba nilang bibiling lupain. Huwag nilang dasin yung mga tao, kung nais nilang mag-develop at magnegosyo ng property, so property development. So karapatan ng sino man tao na sila ay mabigyan ng lupa at pabahay, trabaho, at ito ba ay tinutugon ng pamahalaan, dapat sila ang nagpo-provide nito sa pamamahala nila sa ating bansa. So ngayon, tugunin ng pamahalaan ang nasabing karapatan sa isyong ito na naharap ang mga ating residente na mawalan ng lupa at bahay at trabaho sa lupang kanila ng kinatitirikan at sinasaka. So yun, karapatan natin ng bawat isa ng lupa, bahay, trabaho. So ayun, mayroon na sila ron, na-award na ron, tatanggalan pa. So ano magagawa ng pamahalaan dun? So ano, parang inapi yung karapatan ng mga tao na yon, o merong inequality of human rights sa atin kapag ka yun ay hindi na-resolve na maayos. So ayun na yun di ba? So di ba? Tapos bibirating nila yung batas. Wala rin ba silang resolve na kabirating nila yung batas kasi hindi nila po pwedeng abusuhin yung karapatan kasi ma-award sa kanila yon, o maibibigay under the CLOA or dun sa pabahay program, di ba? Mayroon na silang kabuhayan doon at nakatirik na yung mga bahay nila ron. So dapat sana yan ay pairali ng ating pamahalaan, ng ating Pangulong Marcos, yung karapatan na talagang yun ay karapatan ng mamamayan doon, pamuhay sila ng ganoon. So maliwanagan ni Banala Santa Maria ang pamahalaan mula Senado at Kongreso na magsagawa ng probing dito sa nangyayaring ito sa marasang demolition sa Pampanga. Sana kayo maliwanagan, bigyan nyo yung ating boses at boses ng mga mamay. Tulungan nyo sila. So maliwanagan din ng Presidente at gawin niya sa kanyang kapangyarihan na matulungan ng Presidente ng Barangay Anonas Angeles City pamaga na mapagtibay ang kanilang ownership award sa mga lupang inaagaw sa kanila. So kasita-sita ang Supreme Court sa pag-deny sa land ownership ng mga ito na dapat pagtibayin nila. So maliwanagan ang pamahalaan at mamahala ng patas at mabuti. So yung ginawa ng Supreme Court, dinunay nila yung kanilang parang petition dahil dun sa pagkansila ng CLOA nila. So dinunay sila, dapat tinulungan sila ng Supreme Court, ina-award yun ng ganun yan. So ngayon, ibigay nyo yan sa pamamagitan ng ibang proseso ng gobyerno, kagaya ng DSWD, di ba? Sa ganun. Kung tingin mo, 73 hectares, 500 yung 500 yung residente. So, tigsi 70 hectares lang halos sila. 70 square meter. Napakaliit nun. Kunti na nga lang itatanim nila na agawin pa. Kahit gawin yung residential area yon, o 70 square meter lang yun, kulang pa nga, di ba? Para sa isang residente. So, dapat mariretain sila doon, yung aking tingin doon, at hindi yung basta ibebenta ng pamahalaan or nung sino mang individual na dating kinuhaan doon sa Clark Hills, even Clark Hills pa may-ari noon, para muli nilang bawiin yung pagkuha ng gobyerno para ibigay sa ibang tao yan, o yung sa gobyerno para i-award sa sino mang tao na nangangailangan ng lupa at kabuhayan as farmland o yung pamuhay sa agrikultura at hindi sa ibang So muli, maliwanagan ni Banala Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimahin ng mabuting balita. Sa gayon, ang pamahalaan ay mamahala ng mabuting pamamahala, matuwid, makatarungan at makatotohanan. At ang mamamayan ay sumunod naman sa pamahalaan at nang makapamuhay tayo ng mapayapa, patas at ayon sa karapatan at higit may kaligtasang spiritual mula rito. So yun, generally,
Maliwanagan ng ating pamahalaan, mamahala sila ng mabuti, matuwid, makatarungan. Tumunin yung karapatan ng tao. Yung mamaya naman, sumunod tayo sa pamahalaan, huwag tayong gumawa ng kriminalidad o anumang kaguluhan. Sa ngayon, makapupumuhay tayo ng payapa, makapagpapaunlad tayo ng madali, nang walang kaguluhan, walang sigalutan. So, yun mga nga po sa inyo lahat. At God bless you all. At muli sana nakapagsaboses na naman tayo ng karapatan ng tao hinggil dito sa pusaling ito ng karapatan sa lupa o karapatan nila na sila ay makapamuhay ng mabuti sa ating bansa. Yung magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you all.